Alam mo bang maraming mga magulang ang naniniwala na ang pagpapalaki ng anak ay tungkol lamang sa disiplina? Na kapag ikaw ay mas mahigpit, mas magiging mabuti ang bata. Pero eto yung tanong, kung epektibo ang pananakit, pamamalo, paninigaw, pananakot o pamamahiya, bakit maraming mga matatanda sa panahon ngayon ang maraming mga emotional wounds, hirap na magtiwala, hirap silang magkontrol ng galit o kaya naman hirap silang makipagrelasyon? Bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga bagong videos natin tungkol sa positive parenting. Kung naniniwala ka na mas maraming mga magulang ang nangangailangan ng ganitong kaalaman, maaari mo ring i-share ang ating mga videos sa iyong mga kapamilya at mga kaibigan. So, balik tayo sa ating topic for today. Tandaan na ang parenting style mo ngayon ay magiging parenting style din ng anak mo balang araw. At kapag binago mo ang pamamaraan mo sa pagpapalaki ngayon, maaaring mababago mo ang direksyon ng pamilya mo sa buong henerasyon. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang 5 dahilan kung bakit kayang baguhin ng positive parenting style ang takbo ng inyong pamilya ngayon. At sa dulo ng video na to, ibabahagi ko rin sa inyo ang 4 na praktikal na pamamaraan kung paano magsimula na kahit ikaw mismo ay lumaki sa isang pamilya na puno ng sigaw, pananakot, pananakit, o pamamahiya. Una, positive parenting stops generational trauma. Marami kasing mga magulang ang nagsasabing, ganito kasi ako pinalaki. And of course, no, totoo naman yan. Ang parenting kasi madalas namamana. Hindi lang kasi kulay ng balat ang namamana, pati na rin paraan ng pagsasalita, paraan ng pagdidisiplina, paraan ng pagmamahal, at ang paraan ng pagresolba ng mga away o problema. Kapag lumaki kang puro sigaw, malaki din ang posibilidad na sigaw din ang unang lalabas kapag ikaw na ay naging magulang. Hindi naman dahil masama kang tao, kundi dahil iyon ang nakikita mong modelo. Ang positive parenting ang nagsasabi, hindi kailangang ipasa ang sakit na ipinasa lang din sa atin. Dito nagsisimula ang pagputol ng tinatawag na generational trauma. Hindi mo na kasi mababago ang nakaraan, pero pwede mo at kaya mong baguhin ang magiging ala-ala ng anak mo. Pangalawa, mas nagiging malapit ang loob ng anak. Maraming mga magulang ang gustong sundin sila ng kanilang anak. Pero ang mas mahalagang tanong, lumalapit ba ang anak mo kapag sila ay may problema? Kapag ang bahay ay puno ng takot, kapag nagkamali ang bata, hindi siya lalapit. Tututo siyang magsinungaling, magtago, o kaya naman maglihim. Hindi dahil masama ang anak mo, kundi dahil takot lang talaga siyang mapahiya. Sa positive parenting, hindi nawawala ang disiplina. Mas nagiging ligtas lang ang inyong komunikasyon. Kapag ligtas ang bata na magsabi, mas maaga mong malalaman ang tunay na problema. Mas madali mo siyang matutulungan at mas tumitibay ang inyong relasyon. Pangatlo, mas natututo ang bata ng self-control, hindi lang obedience. Kapag maliliit pa kasi yung mga bata, mas madali mo silang mapasunod gamit ang pananakot. Pero ito yung tanong, paano kung wala ka na? Ano kung siya ay nasa college na? Kapag siya ay may trabaho na? O kaya naman, kapag siya ay may sarili ng pamilya. Ang gusto kasi natin ay hindi lang batang sumusunod kapag may bantay. Ang gusto kasi natin ay ang batang gumagawa ng tamang desisyon kahit wala pang nakakakita. Tandaan natin, fear controls behavior. Wisdom controls character. At sa positive parenting, mas nakatuon tayo dun sa paghubog ng karakter. Hindi tayo nakafocus sa pansamantalang pagsunod. Pang-apat, nagbabago ang uri ng relasyon ng mag-asawa. Hindi lang kasi anak ang naapektuhan, pati na rin relasyon ng mga magulang. Kapag parehong natututong makinig, mag-usap at magkaroon ng emotional control, mag-sorry, magpatawad, unti-unting nagiging mapayapa ang bahay. Tandaan na ang unang modelo ng marriage ng anak, hindi TikTok, hindi pelikula, kundi kayo mismo na kanyang magulang. Kapag nakita niya yung kanyang nanay at tatay ay marunong mag-usap ng may respeto, malamang iyon din ang kanyang dadalhin sa sarili niyang relasyon balang araw. Panglima, binabago ng positive parenting ang hinaharap ng susunod na henerasyon. Maraming mga magulang ang nagtatanong, paano ko kaya mapaganda ang future ng aking anak? Kadalasan, ang iniisip natin, magandang trabaho, magandang paaralan, malaki ang kita. Pero alam nyo, may isang investment na madalas nating nakakalimutan. Ito yung healthy family relationships. Kapag lumalaking emotionally secure ang bata, mas mataas yung posibilidad na magkaroon ng healthy relationships, maging mabuting magulang, magkaroon siya ng emotional resilience, marunong na makipagkapwa, marunong ding mag-handle ng conflict. Ang positive parenting ay hindi lang para sa kasalukuyan. Isa itong investment para sa susunod na henerasyon. Pero ang tanong, paano ako magsisimula? Kung lumaki ako
sa pamilya na punong-puno ng pananakit, pamamalo, paninigaw. Ito yung aking 4 na tips. Una, tanggapin rin na meron tayong sugat na dapat na paghilumin. Tandaan na hindi kahinaan ang umamin. Ang tunay na lakas ay ang taong handa niyang sabihin, ayokong iparana sa anak ko ang naranasan ko noon. Healing is parenting. Habang gumagaling ka, mas gumagaling din ang pamilya mo. Pangalawa, huwag mong subukang baguhin ang lahat sa loob ng isang araw. Tandaan na hindi natin kailangang maging perfect parent bukas. Kahit pumili ka lang ng isang habit. Halimbawa, bawasan ang pagsigaw. Makinig muna bago magsalita. Maglaan ng at least 15 minutes na quality time araw-araw. Tandaan that small changes can bring big impacts. Pangatlo, matutong humingi ng tawad sa anak. Alam ko, ito yung pinakamahirap gawin ng mga magulang. Pero alam mo ba, isa ito sa pinakamakapangyarihan? Kapag nagkamali ka, sabihin mo, anak, pasensya ka na, hindi tama ang naging reaksyon ko. Hindi naman kasi ito kabawasan ng respeto. At alam mo, mas lalo ka tuloy irirespeto ng anak dahil nakikita niyang marunong kang magpakumbaba. Pang-apat, magpatuloy lang sa pag-aaral ng tungkol sa positive parenting. Alam nating lahat, walang kurso ng perfect parenting. Lahat tayo nag-aaral, nagkakamali. At of course, tayo rin naman ay natututo. Kaya I encourage you na magbasa, kinig ng mga parenting podcast, manood ng mga educational videos kagaya nito. Makipag-usap ka rin sa ibang mga magulang dahil dito lalawak ang iyong kaalaman at dahil dito mas lalawak din ang iyong kaalaman at ang pagmamahal.